you, Lord. Thank you, Jesus. Okay, so our time is up. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Salamat sa Panginoon, sa kabutihan niya sa atin. Amen. Tayo po lamang ay tumatamasa ng biyaya at kabutihan ng Diyos. Kaya parapatin natin na gawin natin ang ating kampanin sa harap ng Panginoong Diyos bilang pasasalamat ay paglingkuran natin ang ating Panginoon, mga kapatid. So magandang gabi po sa ating lahat. Kaya pagbati sa inyong lahat sa pangalan ng Panginoon, dalangin ko na tayo po ay nasa mabuting kalagayan lahat. Amen. At nawa ay patuloy tayo magsama-samang maglingkod sa Panginoon ano man ang mangyari dahil tanging Diyos ang ating pag-asa sa buhay na ito. Okay, so sa hindi pagtatagal mga kapatid ay tayo po ay dumulog sa Panginoon at humingi tayo ng patnubay at gabay niya lalo na sa ating pag-aaral sapagkat kailangan natin ang pangunguna ng Panginoon. Amen. Lalo na patungkol sa mga salita ng Diyos. Kaya inayayaan ko kayong lahat na tayo po ay lumapit sa Panginoon sapagkat pareho po tayo sa ating sarili ay wala tayong magagawa. Okay, sa Diyos tayo umaasa at sa Diyos tayo, mga kapatid, patuloy na humihingi ng direksyon. So, samahan niyo ako na manalangin, panandalian. Okay, at dumulog tayo sa Panginoon sa gabing ito, mga kapatid. Hallelujah, Lord. Purihin ka, sambahin ka, walatiin ka. Mabuti at tapat naming Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa patuloy na pagkaloob mo sa amin ng buhay. Lakasan sa iyong biyaya at habag, Panginoon, sa pag-iingat mo at proteksyon na pinagkakaloob mo sa amin. Maraming salamat. Ayaw, Diyos, patuloy kaming umaasa na sa aming paglilingkod ay patuloy mo kaming sasamahan sa buhay na ito sa lahat ng uri ng aming mga pangangailangan. Ayaw, Diyos, papakumbaba kami sa iyo, Panginoon. Tunay nga ikaw lamang po ang totoong makakakatagpo sa pangangailangan po namin sa araw-araw. Lord, maraming salamat din sa gabing ito na kami po ay binihiyaan mo na magpatuloy sa pag-aaral online. I-bless mo po ang bawat isa. Lukuban mo po ang bawat isa ng proteksyon mo, Lord. Ang iyong banal na dugo, ang kaliwanagan, karunungan at kalamang nagmumula sa iyo. Ang iyong banal na Espiritu nawa ang manahan sa bawat isa habang kami po'y nagtatalakay sa iyong mga salita, Panginoon. Malaya kang makipag-usap, malaya kang kumilos, O Diyos na nakakaalam ng nilalaman ng puso at isipan namin. Diyos na nakikipag-usap sa aming mga tao, malaya. Salamat sa gabing ito, Panginoon. Sinasamba ka namin, tinataas ka namin, Panginoon, at inaangkin ang tagumpay na nagmumula sa iyo, Lord, sa panalangin na ito at sa aming pagtitipon. For the glory and praise of your name, Lord. Ito pong aming samot na langin, Panginoon.
In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Now unto the King, eternal, immortal, and invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. So, purihin ang Panginoong Diyos muli, mga kapatid, ay kagalakan ko na maglingkod sa inyo sa pamamagitan ng pagtuturo, mga kapatid, ng mga salita ng Panginoon, at itutuloy po natin ang ating pag-aaral. Okay, ang ating Tuesday Mana ngayong April 4. So, gayon pa man, mga kapatid, ay muli nating i-review sa ating Tuesday Mana. Okay, sa ating series na Know the Enemy, His Intention and His Schemes. Okay? Dahil ang Biblia po ay nilalaman ng unang-una patungkol sa Panginoon, sa plano ng Panginoon, sa kaligtasan, sa solusyon ng Panginoon sa kasalanan. Okay, makikita natin diyan ang pag-ibig ng Panginoon, ang pagliligtas. Okay, ang langit, magagandang bagay. Pero ang Biblia po ay hindi natin maitatanggi na sa Biblia din ay tinutukoy din at napapag-usapan ng kaaway. Mismo ang sabi ng Panginoong Hesus na sinabi niya sa aklat ng Juan, the thief comes but for to steal, to kill, and to destroy. Kaya pinapahayag niya sa atin kung sino ang kaaway. At isang magandang bagay na pag-usapan siya at pag-aralan sapagkat binabanggit din ng mga alagad, tayo din naman ay kung magiging alagad, ay dapat ganito rin tayo sa kanila nang sabi nila, we are not ignorant of His devices. Okay? Kaya mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Amen sa ating pag-aaral. Pero wag naman na Bible study patungkol sa kaaway, preaching patungkol sa kaaway, Sunday school patungkol sa kaaway, hindi naman na maganda yun. Hindi na normal yun, mga kapatid. Maraming magandang pag-uusapan sa Bible. Pero paminsan-minsan, kagaya nito, bibihira lamang natin pag-usapan ang kaaway, mga kapatid. Kailangan nating malaman ito sapagkat makikita natin na hindi talaga tayo yung magkakalaban, mga kapatid. Okay? Hindi mo kalaban yung katabi mo, ano? Lalo na dyan sa UPCFF, mga kapatid. Sa gabing ito, magkakasama kayo dyan. I hope, mga kapatid, pag nakikita natin ito, meron talaga tayong tunay na kaaway. Dahil sabi ng Bible, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, okay? Pamamahala na mga kapatid ng kaaway. Okay, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Yan ang kalaban natin. Gawa ng lalang ng kaaway, mga kapatid. Yan ang tunay nating kalaban. No? Kaya ito'y pag-usapan natin sa gabing ito. Amen. Dahil ulitin ko, isa lang po ang tunay na kalaban natin. Ano? Hindi yung mga kasama natin sa church. Okay, gayon pa man ay i-review natin yung mga nagdaan nating pagtatalakay, okay, na napag-usapan natin sa mga nagdaang pag-aaral na ang kaaway ay hahadlangan niya na maganap ang kalooban ng Diyos. Takot ang kaaway na mangyari ang kalooban ng Diyos. Okay, so napag-aralan na natin yan. Konting lang tayo. Konting review lamang tayo, mga kapatid. At napag-usapan din natin, mga kapatid, na ang kaaway ay gusto niyang panatilihin ang salita ng Diyos na hindi marinig. Napag-usapan din natin yan. Okay, napaliwanag natin yan. At ang susunod nating natalakay, mga kapatid,
Dahil hindi talaga pwedeng pigilan ng kaaway ang kalooban ng Diyos. Hindi niya mapipigilan. So, una, hahadlangan niya yan na mangyari sa atin at gagawa siya ng paraan na hindi natin marinig ang salita ng Diyos. Pero hindi niya nga kaya. Salamat sa Panginoon. Hindi niya kayang pigilan ang kalooban ng Diyos. Kaya kapag tayo ay nakarinig na ng salita ng Panginoon, kapag tayo ay nakapasok na sa kalooban ng Diyos, ito naman yung trabaho niya na napag-usapan natin, mga kapatid, noong March, that He will entice us to go out. Okay, hihikayatin niya tayong, mga kapatid, sisilawin niya tayo na tayo mismo yung lalabas. Okay? At nabasa natin ang mga halimbawa natin, mga kapatid, si Asaph, okay, sa Lumang Tipan, bilang isang Levita, okay, one of the descendants of Levites, ay sa templo nagsisilbi. Pag nabiyayaan tayo maglingkod sa templo ay pagyamanan natin ito at talagang pagyamanin pala. Pagyamanan. Ilocano, no? Pagpasalamatan natin sa Diyos na maglingkod. Pero tumitingin siya sa labas. Sabi niya, when I saw the prosperity of the wicked, sabi niya, I almost, sabi niya, inaamin niya. Okay, inaamin niya sa Book of Psalms, mga kapatid, na muntikan na siya. My feet were almost gone. My steps had well-nigh slipped. Okay? Kaya, pag nasa church tayo, nasa gawain tayo ng Panginoon, huwag tayong mag-focus sa labas. Main object ng pagsisilbi natin kagaya nito ay ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Okay? Inuulit ko, we don't go to the church to see perfect people, perfect surroundings, mga kapatid. Amen? First and foremost, no one is perfect, but through the grace that is given to us, we are privileged to meet the perfect Savior, the perfect answer, and the perfect God na para sa ating lahat, mga kapatid. Okay, so, pag tumitingin siya, sabi, when I saw the prosperity of the wicked, nakakaingit talaga pag nakita mo yung mga hindi nagsisimba, ang ganda ng bahay nila, yung mga hindi nabautismuhan, yung mga hindi naglilingkod sa Diyos, mga kapatid, mayroon tayong damdamin minsan na parang mabuti pa sila, pero hindi yan mabuti. Okay? Mabuti na yung nasa ganitong kalagayan tayo na naglilingkod sa Panginoon dahil our life doesn't consist on the things that we have, mga kapatid, na nandito sa paligid. Okay? Nabubuhay tayo dahil tayo po ay para sa kaluguran ng Panginoon na nasa puso po natin. Okay? Pero inorek niya yung sarili niya at naglingkod pa rin siya, sabi niya. Pero nung patuloy siya naglilingkod sa Panginoon, there I understood, sabi niya. Naunawaan niya. Okay? Kaya maglingkod lang tayo at nakita din natin yung halimbawa ni Demas. Okay? Si Demas ay naging kabilang sa mga alagad, mga kapatid. Okay, kaya nung Sunday, natalakay natin ito, na ang isang bagay na huwag mag-lead, mag-guide sa mga mananampalataya, huwag nawa ang sanglibutan. Dahil pabago-bago po ang sanglibutan. At tandaan natin, merong Diyos ng sanglibutan na binabanggit ng Biblia. Okay, ang nagdiyos-diyosan dito ay walang iba kung hindi itong pinag-uusapan nating kaaway, mga kapatid. Okay, so yan ay isang gawain ng kaaway pag tayo po ay nakapasok na. Ulitin ko, hahadlangan niya ang kalooban ng Diyos at gagawa siya ng paraan upang hindi mo marinig ang salita ng Panginoon. Pero ulitin ko, hindi niya kayang pigilan ito, kaya naririnig natin at nandito tayo sa kalooban ng Panginoon ngayon. Pero pag nakapasok na tayo sa kalooban ng Panginoon, okay, tinanggap natin siya, pabaptize tayo in Jesus' name, tinanggap natin ang Holy Spirit, lilingkod tayo, gagawa siya ng paraan na tayo po ay mawala. Lalabas naman. Okay?
Una, gumagawa siya ng paraan, yan, binablock tayo para hindi tayo makapasok. Okay, so ngayon, pinag-uusapan natin ngayon, ngayong nakapasok na tayo, gumagawa siya ng paraan, gumagawa siya ng tulay, okay, papalabas. Okay, na kung hindi tayo mag-iingat, kagaya nga ni Demas, na ibilang isa sa mga alagad. Okay, ay sabi ng Bible, minahal niya. He loved the present world. Okay, dahil ang mundong ito, ang dami talagang inaalok ng mga uso, magagandang bagay. Mga kapatid, pag wala nga tayo sa gawain, nandiyan lang tayo sa biyahe, marami tayong makikita na kayang i-offer ng sanglibutan, kaya minsan ay marami rin po ang nahuhulog dito. At isa na po si Demas na ating pinag-usapan, mga kapatid, sa nagdaan nating pag-aaral. Okay, so sa gabing ito, mga kapatid, amen, at itutuloy natin. Kung nakapasok na tayo, nakakarinig na tayo ng salita ng Panginoon. Nakapasok na tayo sa kalooban ng Panginoon. Okay, nagsisi tayo. Nanampalataya, of course. Nabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Tumanggap tayo ng banal na Espiritu. Patuloy tayo sa Christian living. Naglilingkod tayo sa Panginoon. Mga kapatid, ang pangalawang gagawin ng kaaway, mga kapatid, para gumawa ng tulay na umalis tayo. Okay? Sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, ito pong pag-uusapan natin muli ngayon ay itong He will develop offenses. Okay? Kasi may mga offense talaga na nangyayari. Sa paligid natin, meron yan. Sa lahat ng lugar, meron mga offense. Okay. Somehow, anyhow, meron mga offenses na nangyayari sa paligid. Sa pamilya, nangyayari yan. Sa mga bahay-bahay natin, sa trabaho, yan, nangyayari yan. Nangyayari yan. Ang nakakalungkot, nangyayari din yan sa church. Okay? Pero, hindi na normal, ito na, when offenses are developed. Hindi na normal yun. Normal yun. Minsan, nagbabanggaan. Offend ng kuya yung ate dahil yung kuya hindi niya ginagawa. Nakaka-offend siya, hindi niya ginagawa yung pagiging kuya niya. Ayan. Okay? Na-offend. Natural yan. Yung boss sa mga employee. Okay? O, on the other hand, pwede rin naman kabaligtaran na o-offend yung mga boss sa employee. Hindi lang naman yung employee yung na-offend sa boss. Diba? Pwedeng mangyari yun eh. Pareho, baligtaran mga kapatid. No? So ang offense ay hindi lamang nangyayari sa mga mabababa. Okay? Nangyayari din yan. Baligtaran po yan, no? Okay? At ano yan? Normal yan na nangyayari. Pagbubuksan natin ang ating pong kaunawan, nangyayari po yan. Sa mga, kahit dito sa mga pamumuno, dito sa mga politiko at politika, may mga nangyayari yan. Normal po yan. Okay? Na nangyayari. Okay? Ang hindi normal, when the offenses are developed. Na-develop. Mga kapatid. Imbis na ma-diminish, sana, okay? Dahil nangyayari nga eh. Nangyayari. So, supposed to be dapat, bilang mga normal lang isip natin, hayaan natin itong mawala. Ma-eradicate, diminish, dissolve sa buhay natin. Wala nang tuluyan. Pero hindi na nagiging normal pag lalo pang nade-develop. So, yun ang gusto ng kaaway. Kaya nga, pansinin ninyo, parang ganito ba? Iba yung may nasasabi ka sa gobyerno. Iba, no? Pero mas iba
kapag kahit sino na lang ang uupo sa gobyerno, ay meron kang nasasabi. May problema na po pag ano. Siguro kung isang leadership, meron kang nasasabi, parang okay lang siguro yan. Dahil siguro, maybe, okay, na-offend. Okay? Na-offend. Parang alam naman ninyo yung istorya ng mga nagdaang politika natin, mga kapatid. Lalo na yung Marcos Aquino, di ba? alam po natin yan. Okay? Pero hindi na nagiging normal kapag kahit sino na lang yung maluklok, ay parang may problema tayo. Okay? Sabi ko nga, kung totoo, halimbawa, totoo na-offend ng mga Marcos si pamilya Aquino. Halimbawa lang po ito halimbawa lang. Kung maka-Aquino kayo, walang problema sa akin. Halimbawa lang. So may dahilan sila. Pero kung hindi ka naman Aquino, nakiki-Aquino ka na rin. Feeling mo ikaw na si Chris Aquino din. Feeling mo ikaw na rin si Corazon. Kahit ang apelyido mo ay hindi naman Aquino. Yung sama ng loobin, nakikishare ka sa kanila. Parang hindi maganda, pag gano'n. Kaya nga, mahirap pag yung offense ay na-develop. Ayan, mga kapatid. Kaya nga, patay na nga yung original. Sabihin na lang natin na magkaaway. Halimbawa lang po, patay na sila, pero yung galamay ng offense ay nandiyan pa rin. Nakakatuwa lang itong ating presidente mula pa noon at ang pamilya nila, hindi sila nagsasalita. Okay, kaya at least alam niyo na kung sino yung binoto ko, okay, na makikita mo yung dalawang side na dito sa nakaluklok nating presidente ngayon ay hindi na nila dinevelop yung offense. Okay. Hinayaan na lang nila na yung nakaraan ay nakaraan. Pero on the other hand, makikita natin, tingnan nyo, lumawak pa ng lumawak. Kasi na-develop na yung offense. Okay, dahil hindi tayo mapapagbigyan. Tandaan niyo yan. Sa lahat ng larangan, sa trabaho, sa pamilya, sa lahat, sa paligid natin. Okay? Kahit sa pila, mga kapatid, lalo na sa church. Tandaan nyo ito, kaya nga may na-offend, hindi tayo mapagbibigyan sa lahat ng pagkakataon. Okay, sa dami nating mga tao, sa bahay nga ninyo kukunti lang kayo Merong isang pamilya, 3, 5, 6, pero hindi ka lagi na pagbibigyan. Tama ba ako? Sabihin niya naman kung tama ako dito, hindi, mga kapatid. Kukunti lang kayo sa bahay ninyo, pero hindi ka laging napagbibigyan. Somehow you are offended. Okay? Di ba? Pero, dapat, ganun din yung ugali natin. Pamilya pa rin kayo. Diyan ka pa rin sa bahay ninyo. Tatay mo pa rin yung tatay mo. Nanay mo pa rin yung nanay mo. Okay? Kaya yung iba naman, ang reaksyon nila sa trabaho nila, ayaw ko na. Yan. Okay, magwewelga, mga kapatid. Magwewelga. Hindi po natin trabaho yun. Hindi natin gampanin yun dahil ayaw natin na makibahagi sa gusto ng kaaway that our offenses na na-experience ay ma-develop. Okay, ulitin ko. Ang offense ay nasa paligid natin, nangyayari yan. Okay? Sa trabaho, may masasabi ka sa trabaho ninyo. Okay? Hindi ka mapagbibigyan sa lahat ng pagkakataon. Sa anumang lugar, hindi ka mapagbigyan lagi na. Okay? Sa pamilya na, yun nga sinasabi ko, napaka-continue lang. 5 lang kayo sa bahay ninyo. Okay? Yung iba, 3 lang. Yung iba, 4. Pero tandaan mo, hindi ka laging napagbibigyan.
Okay? Kaya ilagay na natin sa isip natin yan, mag-matured tayo, na hindi tayo laging mapagbibigyan. Okay? Hindi pwede na lahat ng gusto natin ay siyang masusunod. Maliban na lang kung hari ka na. Kung ikaw na yung hari, pwede na yon. Pero kung hindi naman tayo hari, tanggapin natin na hindi lahat ng gusto natin ay mapagbibigyan. Kaya nga doon pumapasok yung offense. Okay? Nangyayari yun. Tampuhan. Okay, pero ang problema nga, when the offense are developed. Ito na yung trabaho ng kaaway, mga kapatid, dahil pag hinayaan natin ang kaaway, okay, dahil sabi ko nga kanina, ayaw niya tayong makarinig ng Word of God in the first place, ayaw niya tayong makapasok sa kalooban ng Panginoon. Pero pag nakapasok na tayo, okay, gusto niya na tayong ma-offend. Okay? Dahil pag na-feed niya itong offense sa atin, mga kapatid, okay? Ito na yung pinakamadaling paraan ng kaaway para tayo ay aalis sa church. Dahil kapag na-offend tayo, hindi kanya na kailangang hilahin papalabas ng church. Pag totally offended ka na, hindi na siya. Relax na siya, mga kapatid. Naka-relax na yan. Hindi kanya na pinupuwersa. Hindi na siya nakikipaghilahan. No? Pag yung tao offended talaga, mga kapatid, naka-relax siya dahil ang taong offended, sila na yung kusa. Sila na yung kusang aalis nang hindi pinipilit papalabas sa kalooban ng ating Panginoon. Okay? Kaya, pag nasaktan ka, dyan ka lang. Nanay mo pa rin sana yung nanay mo, ha? Mga kapatid, no? Okay, ganun din tayo sa church. Dapat church mo pa rin yung church mo. Dyan ka pa rin. Dahil hanggat nandyan lang tayo sa gawain ng Panginoon, walang problema na hindi maaayos, mga kapatid. Okay, so ang isang weapon ng kaaway, nandito na tayo sa church eh. Nandito na tayo sa kalooban ng Panginoon. Ang gagawin ng kaaway sa atin ay ma-offend tayo para kusa na tayong lalabas. Hindi niya na tayo kailangang pangpwersahin. Okay? Pag na-offend yung tao, kusa na pong lalabas yung tao. Kaya nga, may problema eh. May problema. Kapag gano'n. Dahil wala naman talagang aalis sa church pag okay ang lahat eh. Okay? Wala. O kapag tama yung isip mo na umalis ka sa church, parang may dahilan ka, nakakita ka ng mas perfecto. Halimbawa na lang, ha? Halimbawa lang, kung meron, no? Mas maganda pa sa UPC. Halimbawa lang. Okay. Mas perfect sa UPC. Sabihin mo naman sa amin kung meron. Pero ang pangit eh, pag ang exit natin ay dala ng sama ng loob, mga kapatid. Okay? Kaya, huwag niyo kong iwanan, mga taga-UPCFF. Manatili tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? Mga kapatid Santa Cruz. Manatili tayo. Okay? Ulitin ko ito, mag-mature tayo. Hindi tayo mapagbibigyan sa lahat ng pagkakataon. Pag-obserbahan niyo yan. Sa trabaho, sa eskwelahan, yan, sa bahay ninyo, at pati sa church. Pati sa church. Kaya tayo, lumago po tayo, mga kapatid. Hindi tayo mapagbibigyan. Kaya pag alam mo na yan, hindi ka na masyadong masasaktan. Yan. Hindi ka na, makakasmile ka pa rin, mga kapatid. Kahit ikaw ay tinitisod nila. Ayan, tinan mo, nakakasmile pa rin tayo dahil alam mo na nasa paligid lang yan. Yung offenses. Pero hindi nga normal kapag
palalawakin pa natin ito, mga kapatid. Okay? May binabanggit ang Panginoong Hesus patungkol sa offenses, mga kapatid. Meron siyang binabanggit dito. Sa aklat ng Mateo at sa aklat ng Lucas. So, ibig sabihin, talagang masusumpungan talaga ang offenses maging sa Biblia. Sabi ko na nga sa paligid na pag-uusapan. Sa trabaho, hindi ka mapagbibigyan. Okay, may offense. Sa pamilya, hindi ka mapagbibigyan sa lahat ng pagkakataon, may offense. Sa eskwelahan, hindi ka mapagbibigyan sa lahat ng pagkakataon, may offense. It's unfair talaga ang buhay Unfair. Mabuti lang talaga ang Diyos mga kapatid, kaya tayo ay nakakapagpatuloy. Maging sa Biblia po ay napag-uusapan po ito at gusto ko pong basahin sa Matthew 18 verse 7. Sabi dito, "Woe to the world because of offenses." So sadyang meron talaga sa sanglibutan nito. Okay? For offenses must come. Church, be prepared. Okay? Be prepared. Sayang, hindi nakasulat sa Biblia yung ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, palaging masayang tunay. Yun ay wala sa Bible Yun ay wala. Ang meron po sa Bible ay, sabi ni Jesus, for offenses must come. So, ibig sabihin, hindi natin pwedeng pigilan. Ibig sabihin, sinabi ng Panginoon, totoo at tunay, mangyayari. Okay? Nga lang, kapag tayo'y malago at nag-iisip, ibig sabihin dahil mangyayari, dahil hindi mapipigilan, kailangan tayo po ay maging handa. Okay? Dahil baka matitisod kita o baka matisod mo ako. Dahil ito po ay mangyayari. Dahil, sabi ko nga, hindi mangyayari lahat ng gusto natin. Okay? Hindi tayo mapagustuhan sa lahat ng pagkakataon. Okay? Kaya, merong offenses na mangyayari. Okay? Tuloy natin. Wala tuloy. But woe to that man by whom the offenses comes. Pero, normal yung offenses na mangyayari sa paligid. Pero ang problema, kung kanino magmumula. Kung sa demonyo sana, okay lang. Pero kung sa tao, sabi ng Panginoon, woe to that man by whom the offense comes. Kaya hindi po bagay sa atin na mga Kristiyano na sa atin magsimula ang katitisuran. Okay? Magtulungan po tayo, mga kapatid. Okay? Also in book of Luke, in the book of Luke chapter 17, okay? Sabi dito, Luke 17 verse 1 hanggang 3, then said he unto the disciples, ito kausap na niya yung mga alagad, it is impossible but that offenses will come. Okay? Kanina, sabi ni Lord sa Matthew 18:7, for offenses must come. Okay? O nga naman, how can we handle offenses kung hindi mangyari, hindi natin masasalubong, mga kapatid, Okay? Ay sabi niya, it is impossible but that offenses will come. But woe unto him through whom they come. Okay? Verse 2, it were better for him, kaya hindi maganda na magmula sa atin ang katitisuran. Okay? It were better for him that a millstone
were hung about his neck, and he cast it into the sea, than that he should offend one of these little ones. Okay. So kung i-offend natin itong maliliit na ito, sabi, mas mabuti na lang indirectly sinasabi ng Panginoon, mas mabuti magpakamatay ka na lang. Dahil yung mga bata nga, mga kapatid, alam niyo ba yan ay napakahalaga. They are dear to our Lord, na ang kaharian ng Panginoon ay para sa mga bata. Kaya, kahit nung Sunday, mga kapatid, di ba, nakahiwalay yung Sunday school children, no? Pagkatapos ng altar call, pinuntahan ko sila. Pinuntahan ko. Dahil sila dapat alalayan natin. May kaluluwa din yan, ano? At may kinabukasan din lalo yan. Baka mas maganda pang kinabukasan nila para sa atin. Kaya ako'y hindi lang dahil may anak akong mga maliliit, tinuturuan tayo ng Panginoon. Mga kapatid, no? Tayong mga mas nakakaedad na, lalo na sa church, tayo dapat ang umalalay sa mga bata. Okay, mahal na mahal ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, mas mabuti pa indirectly, sabi niya, magpakamatay ka na. Parang gano'n. Dahil yung gilingan ng bato, alam niyo ba yun? Yung 2 pirasong bato yun na magkapatong iniikot. Buti papunta ka sa dagat, tali sa lig. Iulog mo doon. So, ibig sabihin, siyempre, hindi naman sinasabi ng Panginoon na magpakamatay tayo. Pinapakita niya lang that we are doing the worst thing, mga kapatid, kapag sa atin nagmumula ang katitisuran. Okay? Ulitin ko, offenses, sabi ni Jesus Christ, must come. And again, sabi niya, it is impossible sa Luke, but that offenses will come. Pero kung ang offense ay magmumula kanino man sa tao, pinapakita ng Panginoon, grabe yung ginagawa. Dahil parang sinasabi niya, mabuti pa, magpakamatay ka na lang. Hindi niya tayo inutusang magpakamatay, mga kapatid, showing us na ganun katindi, ganun kasama, na pagmulan tayo ng katitisuran. Dahil ang kausap ng Panginoon po dito, sa chapter 17, ay ang mga alagad. Okay, kaya tuloy natin sa verse 3. Take heed to yourselves. If thy brother trespass against thee, rebuke him. Okay? So, hindi pala nakakatisod ang rebuke. Huwag kayong matisod pala, no? Sa rebuke, mga kapatid. And if he repent, forgive him. Sasawayin mo, sabi ng Panginoon, pag magsisi, patawarin mo. Pero ang sabi ng Panginoon, balikan natin, galit na galit siya doon sa pinagmumulan ng katitisuran. Okay? Dahil kung meron sanang pagmumulan niya, ay walang iba kung hindi po ang kaaway. Okay? Kaya nga, mag-ingat tayo sa church. Okay? Ito, nabanggit dito yung mga kapatid, sabi niya, It were better for him that a millstone were hung about his neck and he cast into the sea than that he should offend one of these little ones. Kaya nga dito sa atin, sa church, ay mabuti dyan sa inyo sa UPCFF, wala mga bata, masyado, Wala Wala na magtatrabaho mga bata. So, medyo malungkot dyan sa inyo. Dito sa amin, masaya sa mga probinsya. May mga bata. Sasayaw sila dyan sa Panginoon. Umaawit sila sa Panginoon. Ito yung sinasabi ko sa mga kapatiran dito. Okay? We're talking about the little ones. So, ibig sabihin, we are grown up na . So, merong mga bago. Ayan, merong mga bata.
Gamitan ko kayo ng halimbawa. Nung may baby kami, hindi na kami naubusan ng baby, kasi tuloy-tuloy na yung baby namin. Nung si Sammy, 5 years old, si Sasta ay 2 years old, tapos meron kaming newborn, mga kapatid. Wala pa yata siyang 3 weeks. Okay, so lalo ngayong pandemic, pag merong bata sa bahay, mga kapatid, dapat ganito. Ang bahay ay laging malinis. Alam niyo ba yun? Mga kapatid. Dahil yung mga bata na yan, hinawak ang kamay dito, hinawak ang kamay doon, yung mga malilikot. Ikaw naman, dun sa infant, mga kapatid, kailangan lagi ka rin malinis. Dahil dependent sa iyo. Pagpapalit ng damit, diaper, paghuhugas, pag may dumi sa mukha, kailangan lagi tayong handa. Okay? Kapag may kasama tayong mga little ones, we keep ourselves clean. Okay? Though hindi natin maiwasan, nagkakasakit sila minsan, nagkakasipon. Pero ang pangit na magkasakit yung anak ko dahil sa akin, Okay? Mas mabuti na lang na mayroon siyang nakasalamuha dyan na bakterya sa lupa, sa sahig, kaysa, ayan mga kapatid, naintindihan nyo na yung sinasabi ng Panginoon dito? Na mabuti pang magpakamatay ka na lang pag i-offend mo yung mga Okay? Dahil lang sa sama ng loob ng Panginoon, Dahil mahalaga sa Panginoon ang mga part ng kaharian kahit malilit na bagay. Kaya nga, dito natin titignan, kung pinapahalagahan ng Panginoon, okay? Makinig kayong maigi, kayong may mga ministry. Kung pinapahalagahan ng Panginoon yung mga malilit, yung mga bata, yung mga wala pang nagagawa, di lalo tayo na naglilingkod sa Kanya. Mga kapatid. Okay, balikan natin yung usapin natin. Pag may kasama tayong bata, nag-iingat tayo. Nag-iingat tayo. Okay? Ulitin ko, magkakasakit sila. Pero hindi ko kayang tanggapin na nagkasakit yung anak ko dahil nahawa ko sa aking kapabayaan. Okay? Diyan, galing ako sa labas, expose ako sa dumi, sa pagdating ko sa bahay, yayakap yung mga yan. Okay, kaya pag alam mong may kasama kang mga little ones, nag-iingat po dapat tayo. Ayan, mga kapatid. Kaya nga sinasabi ko sa church, pag may mga kasama tayong mga bata, pag may kasama tayong mga bagong convert, mag-ingat po tayo. Okay? Ulitin ko, somehow makaka-encounter yung anak ko ng mura sa labas. Hindi natin mapipigilan. Makakarinig yan ng mga salitang hindi magaganda. Pero hindi ako makakapayag, hindi ako makakatulog kung matututo siya, maririnig niya, nasasabihin niya, narinig ko sa ito, Daddy, nako po, hindi ko kaya na yung okisti sa bakin, okisti, narinig niya sa akin. Okay, mga kapatid. Okay? Ito sabi ko nga, ito sinasabi ko sa inyo dito, mga kapatiran. Pag may mga kasama akong mga baguhang pastor, mga bago, nag-iingat po ako. Nag-iingat ako. Dahil baka isipin nila, gayahin ko nga ito, ginagawa ni Pastor John. Nag-iingat po ako. Dahil mga kapatid, yan ang bilin ng Panginoon . Huwag maka-offend sa mga little ones. Mabuti pa magpakamatay ka na lang, sabi niya. Okay? Dahil hindi dapat magmumula sa atin yan. Hayaan na lang natin na magkaroon ng normal na offense. Pero mga kapatid, tingnan natin itong maigi, kung tayo yung pinagmumulan mismo. Okay? Nakakatakot po yun.
Nakakatakot yun. Tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Dahil pag nakita rin ng kaaway kasi yan yung sinasabi ko kanina, i-develop niya yan. Hanggang sa hindi ka na makakita ng solusyon at habang buhay, ang tingin mo na lang sa kanya ay kalaban. Pero ang totoo, iisa lang po ang kalaban natin, mga kapatid. Okay? Huwag mong tignan niyang katabi mo, Hindi yang katabi mo ang kalaban. Kakampi mo yan. Kasama natin yan. Amen! Kasama mong maliligtas yan sa Panginoon. Okay? Tulungan tayo ng Diyos. Kasi may mga tao, tingnan nyo, pag binulag na ng kaaway, ang pakiramdam nila, ang kaisipan nila, kasi may pag-uusapan tayo sa susunod, hindi ko nang mabanggit. Pag nabulag na tayo ng kaaway sa offenses, tingnan nyo, ito na, makinig kayong maigi, Magugulat kayo sa sasabihin ko, mga kapatid. Magugulat kayo. At baka may mga kakilala kayong ganito. Ano, sabihin ko pa ba? Okay? Hindi, nandito. Kailangan nating talakayin Okay? Makinig kayo. Satan wants you to be offended in everything that happens in the church. Hanggang maging bitter ka at ikaw ay aalis. Naintindihan ba natin ito, mga kapatid? Ang babaw nito kung titingnan natin, pero nangyayari po ito. Dahil nga, pag ang paningin natin na daya ng offense or offenses, maging lahat ng nangyayari sa church ay katitisuran na. Napapansin nyo sila? Pansin nyo sila. Yung preaching, mga kapatid. Hindi ako marunong magpatama, mga kapatid. Tanungin nyo yung asawa ko. Minsan, hindi lang minsan, nag-aaway talaga kami yan, pero wala. Ayan, napapanood niya. Okay? Magko-comment yan. Sasabihin niya, sinungaling ako. Sabihin mo kung sinungaling ako. Nanonood yan. Wala ni minsan na ginamit ko yan kung ano kasi yung mensahe ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga malakas ang loob kong mangaral Yun lang po ang dinadala ko doon. Not once na ginamit ko yan, pinahagingan. Maliban na lang kung talagang yung mensahe ng Panginoon ay tutukoy doon sa pagtatalo namin. Pero wala Wala. Pero may mga tao, makinig kayo mga kapatid, dahil they are full of offenses. Ang gusto nila, magkusa ka na kasi, ang gusto ng demonyo, magkusa ka nang aalis sa church. Brother Gabi, ganito ang sinasabi nila, nako, pinatamaan na naman ako nito. Okay, UPCFF, UPC Santa Cruz, tingnan ninyo. Baka pati sa salita ng Panginoon, na-offend na kayo. Okay? Mga kapatid. Dahil guguluhin talaga tayo ng kaaway. Ang gusto niya, kusa kang aalis. Na hindi ka niya pinupuwersa. Mga kapatid. Yung worship. Pati ba naman worship, pastor? Ay, opo. Ang daming may mga komento sa worship. Masyado kayong emotional. Masyado kayong maingay. Hindi ganyan ang banal na pagsamba. Mga kapatid. Na tayo naman, hindi natin mapigilan yung sarili natin sa lahat ng kabutihan ng Diyos, kaya tayo sumisigaw, kaya tayo maawit, kaya tayo gumagalaw, mga kapatid, sa loob. Pinapahayag natin sa lahat ng katapatan at kabutihan ng Diyos, hindi natin mapigilan na magpasalamat. Yan ang nature ng tao. Pag dapat ginawan ka ng mabuti, ang nature mo ay thank you. Kaya ganun ang ginagawa natin sa church.
mga kapatid. Pero sa iba, ay, puro kayo, emotional kayo. Mga kapatid, masyado kayong hindi ganyan. Masyadong maingay. Okay? Tingnan niyo, sa iba nakaka-offend. In everything na nangyayari sa church, minsan, offense na. Ito pa, lalo na ito mga kapatid, maraming natitisod dito. Yung pagbibigay. Diyan nga sa UPCFF, makinig kayo, isang araw, ituturo na namin sa inyo yung pagbibigay ng tithes. Brother Gabi, nandyan pa ba kayo? 5 taon na. Ay, hindi po kami mukhang perang mga pastor, Hindi kami mukhang pera. 5 taon na, hindi pa namin tinuturo sa inyo ang tithes. Dahil hindi talaga yan ang priority namin na may turo sa inyo. Pero maghanda kayo, isang araw, ituturo na namin sa inyo. Maraming natitisod dyan. Sa pagbibigay, bigay na naman, bigay na naman. Alam niyo, wala akong problema sa mga umaangal sa pagbibigay. Narinig niyo ako ngayon, mga kapatid, ha? Wala akong problema sa mga umaangal sa bigay ng bigay. So, pastor, pwede nang umangal pag nagbibigay? Oo, basta umangal ka din sa lahat ng tinatanggap mo mula sa Diyos. Kung complain, binigyan na naman ako ng Panginoon ng house and lot. Ano ba yan? Nakakainis. Subukan mo nga. O baka nasanay ka na lang na gusto mo tumanggap ka na lang ng tumanggap. At wala sa bokabularyo mo na maging kagaya ng Panginoon na marunong din magbigay. Alam mo kung ba't ka lagi binibigyan ng Panginoon? Makinig ka. Alam mo kung ba't ka lagi kanya binibigyan? Lagi kanyang binibigyan dahil tinuturuan kanya para magbigay din. Dahil hindi tayo hihingian ng Panginoon nang wala siyang binibigay sa atin. Ulitin ko mga kapatid. Kaya marami kang natatanggap na blessing at pabor sa Panginoon, tinuturuan ka niya lang na magbigay. Okay? Pero sa iba nga, mga kapatid, dahil ang goal ng kaaway, ma-offend tayo, okay, para magkaroon tayo ng initiative na aalis sa church. Kaya nga kahit hindi naman dapat matisod, dahil puro offense na nga ang bumubulag sa isipan ng mga ibang tao, lahat na lang ng nangyayari sa church ay katitisuran sa kanila. Pinatamaan nakman ni pastor. Ang swerte mo naman, pag pinatamaan ka niya, kawawa naman yung mga ibang kapatiran. Kawawa naman sila. Ba't ikaw lang? Sa kinadami-dami nyo doon, ikaw lang ang, para sa'yo lang yung mensahe. Kawawa naman, sana hindi na lang sila sumimba. At feeling mo, sa'yo lang yung mensahe. Hindi po ganun, mga kapatid. Kaya ngayon, ang tamang panahon, huwag tayong magpabulag sa offense, mga kapatid. Gusto ka lang umalis ng kaaway. Gusto ka lang niyang umalis na kusa sa church. Okay? Gusto niya lang. Pero ngayon, salamat sa Diyos, mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kaya meron tayong naririnig na katotohanan. Medyo masakit, pero kailangan natin tanggapin. Lahat naman ng gamot, mapait. Pag inoperahan nga, masakit. Pero yun yung mga epektibong bagay na nakakagamot sa atin. Okay, kaya ngayong gabi, meron tayong spiritual, mga kapatid, surgery. Kaya lang wala akong anesthesia. Itawa na lang natin, Minsan yung masakit, yun yung nakakagamot Okay? So, yun ang gusto ng kaaway. Sa lahat nangyayari sa church, gusto niya ma-offend ka para ikaw na mismo ang kusang aalis. Nakakatisod. Ano pa ba? Tulungan niyo nga ako. Ano pa ba ang nakakatisod sa church, mga kapatid? Bukod sa worship na maingay, bukod sa Word of God,
pinapatamaan daw sa pagbibigay. Ano pa ba ang nakakatisod sa church? Ano pa ba? Ba't di ka matisod sa sarili mo, ano? Bakit di na lang ikaw magkusa ka ng matisod ka sa sarili mo na, alam mo, ikaw, sabi mo sa sarili mo, nakakatisod ka na, no? Hindi ka nakikinig eh. Nakakatisod ka na, oras ng pagbibigay, hindi ka nagbibigay eh. Dapat ganun tayo, ano? Mga kapatid. Nakakatisod ka na, dapat nagkipagtulungan tayo sa pasanin sa gawain. Kaysa iba yung tinuturo natin. Okay? Alam ninyo, pag maghanap tayo ng mali, madali. Kahit nga walang mali, pag gusto mong pansinin, pwede mong palabasin na mali. Okay? Kahit nga kami mga pastor, lagi na lang nga kaming mali. lagi na lang kaming mali. Okay, wala namang kayong magawa. Kami yung pinagkatiwalaan ng Panginoon na mag-lead sa inyo. Ayan. Ayan, no? Nakakatisod din yan, ano? Nakakatisod. Si pastor, nakakatisod. Okay. Ang dami. Pero tignan natin. Dahil ang totoo, gusto ka lang ng kaaway na ma-offend. Para magkusa kang aalis. Pansinin niyo ito mga kapatid. 30 years na ako dito. Marami na akong nakitang matatanda at mga bata na naglingkod sa Panginoon. Pansinin niyo ito, malapit na tayong matapos. Karamihan sa mga umalis. Pansinin niyo ito. Tulungan niyo ako. Karamihan sa umalis sa church, hindi naman pinalayas eh. Karamihan sa umalis sa church, hindi pinalayas. Nagkusa silang umalis. Because they are offended on some point, in some area. Pero ngayon, mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon. Magpaka-matured tayo. Hindi tayo mapagbibigyan sa lahat ng pagkakataon. Oo, kahit sa bus station, sa eskwelahan, sa trabaho, sa pamilya ninyo. Kadugo mo mismo. Paging sa church, hindi tayo mapagbibigyan sa lahat ng pagkakataon. May offense na mangyayari. Pero don't let that offense na ma-develop siya, mga kapatid. Dahil ang mangyayari yan, magkukusa ka ng aalis. Dahil yan ang gusto ng kaaway. Okay? Maging bitter tayo. Yan, mapag-uusapan natin yan next. Kaya, baka sa susunod, wala nang puro taga Santa Cruz na lang ito at saka UPCFF. Okay? Ingatan natin. Tingnan mo yung katabi mo dyan sa UPCFF. Not normal lang na magkaroon tayo ng problema. Normal lang po. Kahit saan naman, nangyayari yan. Nabibigla ba kayo pag may problemang tao? Normal. Pero hindi normal kung kailan meron tayong problema, saka tayo maghiwa-hiwalay sa church. Ano, mga kapatid? Dapat habang may problema sa church, lalo tayong magsama-sama at sama-sama din nating makita ang solusyon ng Panginoon na gagawin niya sa buhay natin. Diba, mga kapatid? Praise God. Ang totoo, mga kapatid, magtatapos na tayo. Ang totoo, we are blessed by God in the church. Ang totoo, nakaka-bless ang salita ng Panginoon. Ang totoo, nakaka-bless ang worship, mga kapatid. Ang totoo, nakaka-bless. Hindi lamang kasi worship na awit lang. Nakaka-bless din na magbigay, mga kapatid. It is my privilege
na mag-alay ako sa Panginoon, mga kapatid. Nakaka-bless ang church. Ang church, ang daan, mga kapatid, para tayo po ay maligtas. Ang church, ang instrumento ng Panginoon sa buhay natin. Magpasalamat tayo kung meron tayong church na napupuntahan. Dahil sa church, kahit hindi mo naiisip ang salita ng Panginoon, magbubuklat sila ng Bible dyan, maririnig mong Word of God. Sa church, kahit ayaw mong mag-pray, pag oras ng panalangin, magkakasama kang mapapanalanginan. Sa church, kahit ayaw mong maramdaman ang presensya ng Panginoon, pag kumilos ang Espiritu ng Panginoon, hindi ka makatanggi, mga kapatid. Sa church, pag nakita mo ang milagro ng Panginoon, kahit hindi mangyari sa iyo, kahit sa kapatid mo, mga kapatid, kahit hindi sa iyo, ikaw ay nagkakaroon ng kagalakan. Sa church, ang ganda ng nangyayari. Handa na ba kayo? Sa church, ang daming makasalanan na napapatawad. Amen. Ang ganda ng church. Huwag tayong matisod sa church. Tanggalin natin yan. Ginagawa ng kaaway sa mata natin. Para maging matabang tayo, para tamarin tayo, para aalis tayo ng kusa. Mga kapatid, makinig tayo sa pagtuturong ito. Nakaka-bless ang church. Amen. Nakaka-bless ang mga kapatiran, nakaka-bless ang pagsamba, nakaka-bless lahat ng bahagi ng pagkakatipon. Ang totoo nga ito eh. Pag wala sila, di ba? Nag-aalala tayo. O, pati ikaw, kahit hindi ka pastor eh. Kahit hindi ka pastor eh. O, wala si Brother Randy. Wala si ganito. Iba yung pakiramdam mo. O, ang ganda ng church, may nag-aalala sa atin. Magpasalamat tayo sa Diyos. Okay, mga kapatid? Sa dami ng ginawa ng Panginoon, makinig kayo mga kapatid, magtatapos na talaga tayo, promise. Huwag kayong ma-offend. Okay, finally, mga kapatid. Sa dami na nating nagawa, ng pagkukulang sa Panginoon, nariyan pa rin ang Panginoon. Hindi na-o-offend sa atin. Hindi siya na-o-offend sa iyo. Sa dami na nang narinig nating pagtuturo. At ito, pwede ba aminin natin ito? Sa dami na ng biyayang tinanggap natin sa Diyos. Pwede ba sa church ng Panginoon ang makita natin ang kabutihan ng Diyos, ang pagpapasalamat? Hindi yung mga bagay na maging dahilan ng pag-alis natin. Kung hindi dapat ang tignan natin sa church, yung mga dahilan upang lalo tayong kumapit sa Panginoon, lalo nating mahalin ang Diyos, lalo tayo manatiling lahat sa kalooban ng Panginoon. Alam nyo, hindi lang kayo ang gusto kong makasamang maligtas. Samahan nyo ako. Gusto ko marami pa tayong maligtas. Ganyan kaganda sa church, mga kapatid. Yung mga mahal nyo sa buhay, how I wish, mga kaibigan ninyo, mga kakapitbahay ninyo, mga kapatid. Gusto namin maligtas tayong lahat. Salamat sa Panginoon. Blessing po ang gawain ng Panginoon. Amen. Blessing. Kung meron kang pastor, blessing yan. Hindi lahat ng tao may pastor. Kayong mga kapatiran, okay? Blessing kayo sa gawain ng Panginoon. Okay? Huwag offense. Huwag offense ang tingnan natin. Mabuti ang Diyos sa ating lahat. At kami na mga ministro ninyo ay kagalakan namin na inyong tamasahin ang magagandang pangako at plano ng Diyos. Ay masayang-masaya po kami. Lalo na nga ngayon, sinabi ko nung Sunday sa mga kapatiran, na wala na yung ambisyon ko sa sarili ko.
Noong bago pa lang akong pastor, ang dami kong ambisyon sa sarili ko, mga kapatid. Pero ngayon, mga kapatid, siguro tumatanda na ako ng konti. Ang ambisyon ko na lang sa mga anak ko na lang at sa church, mga kapatid. Kahit di ko na maabot, kahit di ko na maranasan, basta sila, basta kayo, mga kapatid. Masaya na ako dahil ganyan sa church. Ganyan sa church, mga kapatid. We rejoice with them that rejoice. Forsake that weep? No. We weep with them that weep. Ang ganda sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Okay? So, magpatuloy po tayo. Amen. Itong tamang panahon, sa dami na nating napakinggan, sa daming pag-uunawa na ng Diyos sa buhay natin, at sa dami na nating tinanggap sa Panginoon, huwag na tayong ma-offend sa gawain. Lalo tayong maglingkod, magpaka-mature tayo. Amen. Dadalo tayo sa Sunday na nakangiti dahil tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon. So God bless you all, mga kapatid. Sumating lahat ang biyaya ng Panginoon. Amen. Nawa ay nakatulong tayo sa ating pag-aaral. At kung meron po akong naibahagi sa inyo na feeling ninyo yung nakatulong, ay ibalik natin. Samahan niyo ako na ibalik natin sa Diyos ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Okay? We are blessed. We are not offended. We are blessed, mga kapatid. Amen. So God bless you, mga kapatid. Sabihin mo dyan sa UPCFF, mga kasama mo dyan, we are blessed. We are blessed. Sabihin mo sa katabi mo, we are blessed. We are not offended. We are not offended. We are blessed. Okay. Purihin ang Panginoong Diyos. Tayo po'y manalangin. Amen. Sa gabing ito, hallelujah. Purihin ka, Amang Banal. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Lord Jesus Christ. We are not offended. Sa iyo, Panginoon, napakabuti mo in the first place nung kami pa'y makasalanan sa pagtanggap mo sa amin. Hanggang ngayon, Panginoong Diyos, sa aming mga kakulangan, Lord, nananatili kang nariyan sa amin. Ang church mo'y nariyan pa rin para sa amin. Ang salita mo'y nariyan pa rin para sa amin. Ang kapatawaran mo'y nariyan pa rin para sa amin. Ang iyong dugo, hallelujah, nariyan pa rin para sa amin. Ang iyong presensya ay nariyan pa rin para sa amin. Oh, what a privilege we have in you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you so much, oh God. Hallelujah. Tanggalin mo po ang offense sa iyong mga anak, Panginoon, upang magkaisa kami sa iyong gawain. Makita naming pare-pareho ang kabutihan mo, katapatan mo, kagandahang loob mo, O Diyos, upang sama-sama kaming magpupuri, luluwalhatiin ang dakilang pangalan mo, O Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa gabing ito, Lord. Thank you for your words. Patuloy mo akong pagkalooban ng mga mensahe mo, Panginoon, na siyang maibabahagi ko po sa iyong mga anak na maluluwalhati po ang iyong dakilang pangalan at magigiba ang gawain ng kaaway at kaharian ng kaaway, Panginoon. Lord Jesus, Lord, bless your people, Lord, bless your church. Remind them, O God, that they are blessed, O God. They have a blessed family. They have a blessed church. Hallelujah. Their minds are blessed. Their eyes are blessed. Our bodies are blessed by you, Lord. Remind us always, Father, hallelujah. Hallelujah. Your benediction, Lord God, sa aming mga buhay. Salamat po sa gabing ito. Tulungan mo pong yung mga anak sa kanilang mga kahilingan, pangangailangan, Lord, I pray. Yunat mo pong yung mapagpalang kamay. And be thou glorified, O Lord Jesus, na makamtan nila ang kasagutan sa kanilang buhay. Ingatan mo po kami, layo mo kami sa kapahamakan, sa gawa ng kaaway. Lord, maluwalhati ka at patuloy mo kaming tulungang maging malalim po
maging matibay ang relasyon namin sa iyo, Panginoon. Lord, bless your people, Lord, I pray, O God. Bless your church. Bless our families, O God. Hallelujah. Maraming salamat po, Amang Banal. Dalangin ko pong bendisyon para sa bawat isa. O purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin. Kami po ay punong-puno ng pribilehiyo sa iyo, Panginoon. Lord, we are not offended sa iyo at sa iyong gawain. We love you and we love the church. We love your people, Lord. Purihin, sambahin ka, luwalhatiin ka. O Diyos, salamat, salamat, Panginoon. Maghari ka sa aming buhay at tulungan mong yung mga anak lagi, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ito po ang aming samo at dalangin sa gabing ito, Lord. Sa makapangyarihang pangalan, in the name of the Lord Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord. God bless you all, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon at sumaati ng bendisyon. Hallelujah, kapayapaan at kagalakan sa presensya ng Panginoon. Mag-ingat tayo upang patuloy tayong ingatan ng Panginoon. Magsama-sama pa tayo maglilingkod sa Diyos habang nabubuhay, mga kapatid. God bless you. Pagpalain tayo ng Panginoon sa Kristo. Glory to God. Praise the name of the Lord Jesus.